Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. PBBM, isinasapinal na ang kaniyang talumpati para sa paparating na SONA. DOH, hinikayat ang publiko na pag-aralan ang CPR. Senator Win Gatchalian, isinawalat ang posibleng paggamit ni suspended Mayor Go ng Chinese passport para makalabas ng bansa. Kongreso, nanawagan kay Harry Roque at ibang personalidad na dumalo sa pagdinig ng Pogo. MMDA, aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp sa Philam Station. Netizens umalma. Mga otoridad, nadiskubre ang 5 drum ng CTG explosives sa Camarines Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa Presidential Communications Office, isinapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang talumpati para sa nalalapit na SONA. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, personal na isinulat ng Pangulo ang kanyang iulat sa bayan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na tututok ang kanyang SONA sa estado ng ekonomiya ng bansa, kampanya laban sa krimen at iligal na droga at ang pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Samantala, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi biro ang pahayag niya sa pagtatalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, ito ang unang beses na kanyang nasaksihan na laging tinatanong ang Biseng Presidente kung dadalo sa ganap ng Pangulo. Maraming umanong hindi nakakuha ng kanyang interpretasyon sa kanyang sinabi. Paglilinaw pa niya, hindi ito banta at lalong hindi rin umano ito isang bomb threat. Nitong Miyerkules, hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na matuto ng cardiopulmonary resuscitation o CPR para maging first responder sa oras ng emergency. Kasabay ng National CPR Day, isinaad ni DOH spokesperson Albert Domingo sa isang media forum na ang CPR ay nag-uugnay sa pagitan ng buhay at pagkamatay tuwing may magaganap na cardiac arrest dahil ito ay isang paraan upang muling mapatibok ang puso. Ayon kay American Heart Association Regional Faculty Chief Vicente de Lima Jr., ang bawat Pilipino ay maaaring matuto ng CPR sa pamamagitan ng mga establishment training kiosk sa mga strategic areas tulad ng mga paaralan at local government units. Dagdag naman ni Domingo, ang DOH ay nag-aalok ng Basic Life Support Didactic e-course na maaaring ma-access online. Kinumpirma ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na isa umanong fake news ang kumakalat na babala sa text message na naglalaman ng isang link. Paalala ng PNP-ACG, huwag pindutin ang nasabing link dahil maaari itong scam na kukunin ang inyong personal na impormasyon. Patuloy din ang paalala ng ahensya na tumutok sa opisyal na communication channels ng gobyerno para sa lehitimong balita. Magkatuwang ang Philippine Coast Guard at United States Coast Guard sa pagsasagawa ng Marine Joint Exercise sa Lubang Island. Bukod umano sa pagsasanay sa iba't ibang sitwasyon sa karagatan, bunsod din ito ng kamakailang na monitor na Chinese Coast Guard na nananatili dito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Habang hindi pa inaaresto si suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Guo, posible umano siyang makalabas ng bansa gamit ang Chinese passport niya. Alamin ang detalye sa ulit ni Francis Riodique. Matatandaang lumabas ang investigasyon ng National Bureau of Investigation na nagmatch ang fingerprints ni suspended Mayor Alice Guo at isang Guo Hangping na isang Chinese national.
Kaya naman questionable na sa Senado ang katauhan ng suspendidong alkalde. Bukod pa ito sa mga irregularidad na natuklasan sa birth certificate ni Guo na prinuseso gamit ang late registration. Habang isinisilbi ang inilabas na arrest order ng Senado laban kay Guo, isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian ang posibilidad na umalis ito ng bansa. Aniya maaaring gamitin ni Guo ang Chinese passport para makaalis ng bansa. Isa lamang umano ito sa maraming paraan upang makalabas ng Pilipinas si Guo. Ngunit ayon naman sa Bureau of Immigration, walang Guo Huaping na lumabas ng bansa. Nakaalerto umano ang BI sa mga pantalan at paliparan at madaling matutunton ang suspendidong alkalde. Samantala, matatanda ang isiniwalat ni Attorney Stephen David na kumpiyansa siyang nasa Pilipinas pa si Guo. Pinag-iisipan na din umano ni Guo na sumuko ngunit baka sa July 29 na lamang dahil ito ang susunod na araw ng kanyang pagdinig sa Senado. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kumikilos ang namataang low pressure area o LPA sa Catbalogan City, Samar ngayong araw. Samantala, ang southwest monsoon naman ay lubos na maapektuhan ang mga bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bunsod ng LPA, asahan rin ang masungit na panahon sa mga lugar ng Visayas, Bicol Region, Caraga, Marinduque at Romblon. Habang hanging habagat naman ang mapapaulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Susunod sa News Force. DOT at Agusan del Norte LGU tinalakay ang mga bagong oportunidad sa turismo. DA sinimulan ang inaugurasyon ng malawakang fish pond sa Zamboanga del Norte. Philippine Navy nakiisa sa RIMPAC Exercise 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang pagdinig sa Kongreso ukol sa mga krimeng nasasangkot sa Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO, ipinanawagan ang mga personalidad na sangkot rito. Napag-alaman sa pagpupulong na kabilang sa krimen ay ang human trafficking, fraud, karahasan, maging ang money laundering. Kung kaya't pinapatawag sa susunod na investigasyon sina Harry Roque, Catherine Ong, Dennis Cunanan at iba pang personalidad na sangkot sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Matapos ang naging shutdown ng cooling system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3, ay lubos ang pagkadismaya ni Senadora Grace Poe dahil aniya, hindi dapat abala ang naging dulot ito para sa mga biyahero. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagsasaayos ng centralized cooling system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ay nagresulta ito sa pagka-shutdown ng mga aircon kung saan tumagal ito ng 16 hours. Humingi naman ng unawa ang Manila International Airport Authority o MIAA sa publiko dahil sa isinagawang installation para sa pagpapabuti umano ng travel experience. Dahil dito ay naging dismayado ang reaksyon ni Senator Grace Poe dahil sa perwisyong init na dala nito para sa mga biyahero na nasa paliparan. Anya, hindi raw ito maituturing warm welcome para sa mga turista na dumadayo sa Pilipinas maging sa mga pasahero na nasa paliparan. Payag pa ni Poe, ang pagsasaayos at rehabilitasyon sa mga pasilidad ay hindi dapat kailanman magdala ng abala sa publiko at hindi dapat maapektuhan ang regular na operasyon nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay nakipagpulong si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco kay Mayor Juni Amante ng Cabadbaran, Agusan del Norte sa DOT Central Office
ukol sa pagpapaigting ng turismo sa lugar. Ibinahagi ng alkalde at ng lokal na pamahalaan ng Kabadbaran sa kalihim ang kanilang mga plano at panukala na may layuning palakasin ang turismo sa isa sa mga ecotourism sites sa bansa. Samantala ay pinuri naman ni Frasco ang LGU para sa kanilang patuloy na suporta sa turismo ng Pilipinas at binigyan diin na ang turismo ay batay sa malaking kontribusyon nito sa trabaho, tourism receipts at pag-unlad ng rehiyon. Dinipensahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang PWD ramp sa bagong tayo na Philam Station ng EDSA Busway matapos ang naging pag-viral nito dahil sa di umano'y sentimo ng mga netizen na masyado itong matarik para sa may mga kapansanan. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa naging pag-viral ng Persons with Disability o PWD ramp sa bagong bukas na Philam Station sa EDSA Busway ay ipinabatid ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko na ang dahilan sa likod ng hindi perpekto na disenyo nito ay ang height restriction na mayroon sa Metro Rail Transit o MRT. Kung kaya't ganoon na lamang ang naging resulta kung saan hindi ito naging pantay sa footbridge. Pahayag ng MMDA, bagamat hindi perpekto ang naging disenyo nito, ay malaki pa rin umano ang tulong ng PWD ramp para sa mga may kapansanan, buntis at senior citizens. Inalmahan naman ito ng ilang netizens kung saan masyado raw itong matarik at hindi PWD friendly. Depensa naman ng MMDA, hindi ito masyadong matarik kung titingnan at maglalagay ito ng mga kawani ng ahensya sa istasyon para alalayan ang mga PWD sakaling mahirapan sa nasabing rampa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Labing-walong Philippine Marine Corps ang nakiisa sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2024 sa Hawaii Islands at Southern California kasama ang counterpart mula sa United States Marine Forces Pacific o USMAR 4 PAC at iba pang mga Marine at Naval Infantry ng ibang mga bansa sa isang serye ng mga aktibidad sa pagsasanay. Ang RIMPAC exercise ay idinaraos kada 2 taon ay ang pinakamalaking international maritime exercise na nagsama-sama ng mga puwersang militar mula sa buong mundo at may layuning paigtingin ang mga pakikipagtulungan, pausayin ang seguridad sa dagat at itaguyod ang isang payapa na rehiyon ng Indo-Pacific. Inaugurahan ng Department of Agriculture BFAR ang pagbubukas ng malawakang fish pond sa bansa na naglalayong mapaunlad ang lokal na produksyon sa palaisdaan. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Pinasinayaan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture o DA ang multi-species marine fish hatchery sa Zamboanga del Norte nitong kamakailan lang. Ang inisyatibong ito ay ayon sa layuning paunlarin ang sektor ng lokal na palaisdaan at produksyon nito sa pamamagitan ng pagsugpo sa pagkasira ng fish pond at maging mga masamang epekto sa mga marine fish cage operators. Ang Jose Dalman Marine Fish Hatchery ay inulunsad sa ilalim ng Republic Act 10859 na may sukat na 3,000 kwadradong metro. Ito ay dinisenyo upang makapag-produce ng 12 milyong bangus kada taon na mayroong 50% survival rate. Bukod pa riyan, layon din itong mapaangat ang buong rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Ayon sa pamahalaan, ito ay bahagi ng kanilang prioridad na mapanatili ang pagunlad ng palaisdaan at gawing mapagkukunang kabuhayan ang mga trabahong kaugnay nito. Dagdag pa rito, magiging daan din ito upang makapagdagdag ng oportunidad magtrabaho maging ang pag-usbong ng lokal na merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Apat na hapon. Yan lamang ang bilang ng mga puganteng inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa patong-patong na krimen kamakailan. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Nauna nang inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 3 puganteng Hapon dahil sa kanilang kasong kinasasangkutan sa bansang Japan.
Ayon sa ulat ni BI Fugitive Search Unit Chief Rendel C., ang tatlong Hapon ay inaresto sa Parañaque City at kinilala bilang sina Ueda Koji, Kiyohara Jun at Suzuki Seiji. Ang mga nasabing arestado ay wanted sa bansang Japan dahil sa kanilang paglabag ng Japanese Penal Code bunsod ng fraud. Habang ang isa namang arestado ay si Aoi Ikeda na inaresto sa Ninoy Aquino International Airport. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang mga arestado ay nagkasala sa kasong pangbibihag, confinement, extortion at telecom fraud syndicate na nakabase sa Cambodia. Agad namang pinatawan ng deportasyon ang mga pugante at kabilang na sa mga dayuhang hindi na maaaring bumalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang operasyon ay sinagawa nitong kamakailan sa Barangay Exiban, Labo sa Camarines Norte ay nadiskubre ng mga operating troop ng 16th at 85th Infantry Battalion ng 2nd Infantry Division 2ID at kanilang mga police counterparts ang 5 drum ng mga pasabog at 21 piraso ng detonating cord. Pinuri ng pamunuan ng Army ang 2ID troopers para sa kanilang agarang pagkadiskubre ng mga nasabing pampasabog na materyales na kakailanganin para sa pagbuo ng mga improvised explosive devices na pumigil sa communist terrorist group mula sa balak nitong pag-atake sa lokal na komunidad. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PBBM, isinasapinal na ang kaniyang talumpati para sa paparating na SONA. DOH, hinikayat ang publiko na pag-aralan ang CPR. Senator Win Gatchalian, isinawalat ang posibleng paggamit ni suspended Mayor Go ng Chinese passport para makalabas ng bansa. Kongreso, nanawagan kay Harry Roque at ibang personalidad na dumalo sa pagdinig ng Pogo. MMDA, aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp sa Philam Station. Netizens umalma. Mga otoridad, nadiskubre ang 5 drum ng CTG explosives sa Camarines Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.